welcome back sa ating channel na It's a Trap. So ngayon, dahil sobrang init, grabe, kala ko dito lang, pati pala dun sa ibang mga lugar, napaka-init ngayon. So may tanong, sir, paano ba ang gagawin natin ngayon sa sphagnum moss? Nasusunog yung mga heads ng sphagnum moss namin, nangingitim. So kaya naman nila sa pulsan, pero kung hindi naman yan lumaki sa pulsan, lagay nyo muna sa shaded. O kung paano inaalagaan ng source, ganun nyo rin alagaan. Ang ginagawa ko para maging okay sila, nilalagay ko lang sila sa parang lalagyan ng mga nepenthes ko. Tulad yan. Pero pagka nababad naman yan sa tubig, nangyayari ganito. Nagkaka-algae rin. Pero mamamanage mo naman yan kapag nilagay mo uli sa yung nagde-drain na lalagyan. Kasi ito kasi naiipon yung tubig niyan naka-curve yan. Tapos naiipon yung tubig doon kaya nag-algae. Tapos ito naman wala, hindi yan waterlog kaya mabilis na namumuti pero hindi namamatay. Ayan, nakikita nyo. Kaya ngayon didiligan natin. Saktong-sakto lang rin na may nagtanong sa akin at chinek ko rin yung mga sphagnum moss ko kung kamusta. Kanina nasa taas ako, okay naman lahat ng mga nasa taas kasi nagdilig ako. Pero dito sa baba hindi kasi ako nagdilig kaya hindi ko napansin na papatuyo na pala yung mga sphagnum moss ko dito. Buti na lang nagtanong siya. Sabi ko sa kanya gagawa natin ng content para may guide ka rin. So pagka sobrang init, dalasan mo ang mist or pagdidilig. Pero pinakamaganda talaga mist kasi pag diniligan mo, napaplat yung sphagnum moss. Hindi ganyan, hindi nakataas yung mga heads. Magaganda kasi pag talaga ganyan, di ba? Kaysa yung nakaplat yung mga mga heads ng sphagnum moss. At madaling mamatay yung mga nakaplat. Pagka magandang aeration at minimist mo siya, mas maganda tubo ng sphagnum moss. Yan. So ngayon, tignan nyo yung mga sphagnum moss naman dito sa mga nepenthes natin na iba. Napakaganda ng tulong niyan dahil kahit mga highlands or intermediate, naalagaan natin sa lowlands. And basta i-acclimate rin yung plants. So, nepenthes Attenborough to. Ito mga to. Diba, ang ganda na. Pero hindi natin i-release yan hanggat hindi full rosette yan. Magaganda yung traps. Magaganda yung mga leaves. Ayan. So, patayin na muna natin. Akit tayo sa taas. So, ayan Yan na lang ang sphagnum moss ko. Pati ito. Wala nang iba. Kaya hindi na ako nagbibenta. Tapos, may paparating pa akong mga plants. Around 20 plants yun. Kailangan ko ng sphagnum moss. Happy Fiesta. Sampayan ng mga damit na masarap magpatuyo ng damit dito kasi napakainit. So kaya tayo dito sa mga sphagnum moss natin na nasa pulsan. Makita nyo rin na may mga nangingitim rin tulad dun sa picture na sinend sa akin kanina. So ayan tignan nyo. Oops, nasa na ba? Ayan. So ganyan yung itsura. Hindi nyo masyadong kita yung pangingitim no? Pero nasa mga heads yan. Harap pa tayo ng mas malala. Ito yung nasa wait lang ito yung nasa Joe Smiley. Yan, ganyan yung pinakita niya. Pero mas marami yung sa kanya. Kadahilanan na hindi acclimated kasi yung sphagnum moss sa maaraw na lugar. So, kailangan mo i-acclimate. Yung mga ganyan, makaka-recover pa rin yan. Pero, huwag mo na yung hayaan na mangitim na mangitim. Unless, ang priority mo ay yung, may BFT doon. Lagay mo na sa pulsan yun kaysa naman pumangit yung BFT mo, di ba? So, sphagnum moss, secondary lang yun. Pero, kung yung paso mo ay puro mga sphagnum moss, ilagay mo sa partial sunlight. Tulad dun sa nasa baba sa nepenthes growing area natin. So ito yung mga sphagnum moss nasa pulsan. So hindi nyo makikita na nangingitim itong mga to kasi
Matagal na dito sila dito. Ito lalo na, pakita ko sa inyo. Yung mas matagal. Nasa Pulsan. Pulsan yan. Mula pag sikat ng araw hanggang sa paglubog ng araw, nandito lang yan sa labas. 24/7. So, hindi naman nangingitim pagka limited. Alam nyo, alaman din yan sa Sphagnumos. Kaya, kailangan nyo rin i-acclimate. So, ito ang gaganda. Ang ganda ng Sphagnumos pagka nasa mga sa Pulsan siya. So, napakalaking tulong rin yan na hindi agad hindi agad magtampo yung BFT nyo or ibang plants nyo kapag napupulsan. At dire-diretso yung acclimation, ang pagganda niya. Hindi nyo makikita yung pangingitim bigla-bigla. Hindi lang marunong gumamit yung iba ng Sphagnumos. Winawaterlag nila para akala nila pag winawaterlag nila yung Sphagnumos, mabubuhay nga nila yun. Kaya lang, mamamatay naman yung mga BFT na nilagay nyo doon, matutunaw. So, mas maganda na kung may drainage. Paano drainage? Kailangan may butas yung ilalim ng paso mo. Ayan. Hindi kasi pagka masyadong shaded, nasa partial sunlight, tapos laging basa rin, rin yan, magpupunggos rin yan. Ang maganda lang, alam na natin kung paano tanggalin yung punggos, di ba? Paano nga? Huwag mong waterlag, bibigyan mo ng time na matuyo. Once a day ka lang magdidilig or kung kailan lang kailangan, at tuwing umaga lang. Dahil kung yung dating may mga algae, pagka tinuyo mo yan, nawawala. Tulad na ito. Ito hindi pa masyado natutuyo kaya may algae pa. Pero kaya nilabas ko tong mga trees na to dahil may algae nga. Pag natuyo yan, mawawala na. At makakita nyo naman, dati walang kulay itong setos natin. Ngayon, may kulay na rin. At may mga propagation na rin tayo. Pero, Sphagnumos yung usapan natin ngayon. So, ito yung sinasabi ko sa inyo. Pag nagdilig kayo ng dilig na hindi mist, ganito nangyayari. Ito, harvested na to. So, natural na nawala yan. Pero ito, pagka hindi inyo inayos yung pagdidilig nyo, ganyan nangyayari. Ba't nagkaganyan yun, sir? Ba't mo diniligan ng dilig talaga? Tinamad kasi ako nung isang beses. Hinos ko lang, na-video ko rin naman yata yun, kaya nakita nyo yung mali ko dito. Tapos yung mga masisave ko, ginupit ko na, pinang-propagate ko na sa mga Venus flytrap ko. Kaya nakalbo rin yan. So pag yung tutubo dyan, ayun na lang yung pag-asa ko. No? So pagka nasi-shaded naman, at ito medyo may isang paraan dito na pwede siyang i-waterlag. Pero dapat waterlag, pero pwede nyo siyang ibabad sa tubig pala, yung Sphagnumos. Pero dapat nadi-drain. May tubig, naka-tray, pero manipis, at every time na magdilig ako dyan, yan, umaagos dyan yung tubig pababa. So napapalitan regularly yung tubig. Kaya yung Sphagnumos, wala kayong makikita ang algae dyan. Nabubuhay. Kahit hindi live yung nilagay ko dyan, nagiging live. Kasi nabubuhay sila dahil healthy yung tubig na nilalagay ko. Kumbaga malinis. Ayan, so ganun. So mga Sphagnumos, medyo sa tingin ko, kaya nyo rin. No, kailangan nyo lang sundin yung basic, no? Rainwater or distilled water. Parang carnivorous plant. Pero in this case, wala namang medium itong mga Sphagnumos natin. Unless pang toppings natin sa Sphagnumos and perlite, which is pwede rin naman. Pwede nyo rin pang toppings sa pure perlite. Pwede nyo rin lagayan sa coco peat. Kayang-kaya ni Sphagnumos yan. Pero the best talaga kung yung dried Sphagnumos yung gawin yung medium. Then less waterlag. Rainwater. Ayun lang naman yan. Tapos araw. Pulsan, partial sunlight. So, pwede rin. Pero kung mapapansin nyo, ito yung mga nasa shaded na Sphagnumos. Maliliit yung heads nila. Kumpara mo doon sa Pulsan na Sphagnumos, which is napaka tataba nung
mga heads ng sphagnum moss pag nasa pulsa. Yan. Diba? Kita nyo yung pagkakaiba. Halos pabilog. Ayan, halos pabilog. Yung mga heads nila pag nasa pulsa. Ito rin. Hindi naman ganyan yung mga heads niyan dati nung nilabas ko. Pero ngayon bilog-bilog na. Kasi siyempre gustong-gusto nila rin yung maaraw. So yun lang sa sphagnum moss. Regular na pagdidilig sa umaga. Tapos ay mist. Maganda yung pagmi-mist. Tapos dapat hindi na go waterlag para hindi mag-algae. Yung sa problema nyo na nangingitim ngayon dahil ang napakainit talaga. Sobrang init. No, nag-January lang pero yun yung biglang init. Kagabi lang napakalamig, ngayon sobrang init na. Wala naman sanang pumutok na bulkan dahil malapit tayo doon sa Taal. So anyway, so ganun lang yung pag-aalaga ng sphagnum moss. Kung namatay yung sphagnum moss nyo at hindi nyo na naagapan, huwag nyo itatapon kasi yung patay na sphagnum moss, pag naka-recover yan, mabubuhay ulit as live sphagnum moss. Basta't galing sa live ha. Tapos hindi nyo nilagyan ng mga kung ano-ano pesticides kasi ayaw rin ng sphagnum moss yan. Number 1 yan na alalahanin nyo. Huwag nyo lalagyan ng pesticides and other chemicals yung sphagnum moss. Ayan. So, iwasan nyo lagyan ng fungicide dahil yan, kamamatay ng sphagnum moss nyo yun. So, natural method lang sa sphagnum moss. Ayan. So, speaking of sphagnum moss, alam nyo ba, ang sphagnum moss, mas matindi ang pag-filter niya ng air, no? Yung pag-purify niya ng air kumpara sa malalaking mga puno. So, ayun, ang pag-aaral nila sa sphagnum moss. Kaya dati, ang dami bumibili ng sphagnum moss sa amin para gamitin dun sa mga tao na may mga kondisyon na kailangan ng magandang balance ng oxygen sa bahay ba yun? Oxygen or carbon? Basta may magandang yung ions or oxygen dun sa bahay nila. So may isang bumili sa amin dati, special child yung kanyang anak. So kailangan ng magandang oxygen. So bumili siya ng isang tray ng sphagnum moss. At ayun ang ginamit niyang air purifier dun sa kwarto ng kanyang anak. So minsan ginagamit rin namin yan pag hindi nawawala ng ubo dun sa bahay, di ba? Minsan 2 linggo na ubo ko ng ubo. So lalagay kami ng 1 or 2 tray at parang instant mangyayari na. Pagkalagay, hindi ko alam kung psychological. Pagkalagay mo ng sphagnum moss, ang sarap huminga. No? So yun lang. At kahit ilagay niya sa loob ng bahay, kahit ilang araw, hindi mamatayan. Kaya mas maganda kung may 2 kayong tray. After ng 2-3 araw dun sa isang tray, palitan nyo ng isang tray. So, palit-palitan lang para maarawan rin yung tray. Hindi ma-artist si sphagnum moss kahit ilipat-lipat. So yun lang, God bless and salamat sa panonood. Kailan ko ba i-upload to? Kasi request to itong ating tanong ngayon mismo. January 3 yata ngayon. So yun lang, God bless and bye-bye.